We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 13 anyos na lalaki gadan makalis madukutan nin sa labay. Presyo kan mga produktong petrolyo may paghuros sa aga. Asin, pawikan na nakalaog sa sarong fish pen, pigbuhian sa kadagatan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. 13 anyos na lalaki sa Bao, Camarines Sur, gadan makalis madukutan subuot nin sa labay sa Sarong Beach sa Banwaan kan Balatan. BFAR Bicol may pagirumdum sa publiko kan mga dapat gibuhon tuyong mabibiktima nin sa labay. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Daihunaon kan mga magurang kan sarong 13 anyos na lalaki sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur na sabilar na nindaliwat na makakaibanan an sa indang aki. Day na nagampang sa kameran ina kaini, alagad sigun sa iya aldaw kan Sabado kan mag-swimming sa sarong beach sa Balatan an sa iyang aki kaibanan an barkada kaini. Alagad bigla na sanang nadukutan nin sa labay. Tulos man ining idanalagan sa ospital alagad da ina naagapan pa. Sigun sa BFAR Bicol, unbox jellyfish ang pinakamalalang klase nin sa labay sa Pilipinas na kaya makagadan nin sarong tao huli sa iyang toxin. Huli ka ini nagpagirumdum ang ahensya sa publiko na pirming mag-ingat urog na ang mga nagkakarigo sa kadagatan. Day man kaya buot sa bihon na tig-ura na, mawawaraan na ang mga salabay sa dagat. May mga times pa din na mainit. So, could possibly na maski may rainy season na pero may mga times na mainit pa din, yaon pa din po sinda. So, base sa mga previous reports they can last up until September or October. Sigun sa BFAR, importanteng may kaaraman ang publiko sa mga dapat gibuhon tuyong igwan na dukutanin sa labay. Enot, hugasan na napektadong parte kan lawas. Sunod, bugtakan nin sukasin ibabad sa laog nin 30 segundo. Kung igwang nakadukot na tentacle sa kublit, pwedeng haliun gamit ang tiyan asin ibabad ang apektadong parte kan lawas sa mainit na tubig. Asin nga ni makasigurado, tulos na darahon sa ospital. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Nagpapadagos pa ang hararumang investigasyon kan kapulisan dapit sa nakuang bangkay nin babae na nakabugtak sa sako asin inapon sa tahaw kan umahan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Nasa state of decomposition na ang bangkay kaya padipisilan naman ang pagsusug sa pagkakabistuhan kaini. Huli kaini nakipagkoordinar na ang Pamplona MPS sa crime laboratory para sa DNA testing sa bangkay asin sa pigtutubudang pamilya kaini. Sa ngunyan, pigahalat pa ang resulta kan DNA, tanganing makumpirmar ang pagkakabistuhan kan biktima. Padagos man na pigaaram kan kapulisan ang motibo sa krimen asin ang taong nasa likod kaini. Sa ngayon po sir ay wala pa pong nagkiklaim kasi nga inaantay nung isang pamilya yung result po ng DNA testing para masabi nila na yun talaga yung kapamilya nila po, sir. 40 anyos na lalaki inaresto kan kapulisan sa kasong obstruction of justice makalihis na makiaram subuot sa implementasyon kan search warrant operation sa Barangay Triangulo, Naga City. Kantidad 116,900 pesos na shabu nadukayan sa ginibong operasyon. Tutukan sa report ni Jessica Calinog.
Pitong sa nin pigtutubod ang shabu na kinakarkulong nagkakantidad nin 116,900 pesos ang nadukayan kan mga otoridad sa pigiistaran kan subject sa ginibong search warrant operations sa Barangay Triangulo, Naga City kan Hunyo 8. Nakadulag ang personang tuyo sa operasyon. Alagad sarong 40 anyos na lalaki ang naarestar kan kapulisan sa lugar. Nag-uupo siya doon sa paggandak ng pulis natin ng investigation. So the mere na mag-oppose ka na may akbang na gagawin na investigation ng kapulisan natin, so that's one thing, an elements for obstruction. Kabali man sa pigi-imbestigaran kung nagindalan ang lalaki, nganing makadulag ang subject kan search warrant operation. Isolated case lang naman yan. Usually po kasi yung mga relatives yun, yung mga immediate family, yun ang unang nagre-react. Sa presente, pigahana pa ang nakadulag na sospek, mantang an inaresto huli sa obstruction of justice, nakalibre na, makalihis daay na idagos ang pagsuunad nin kaso sa piskalya, huli sa kakulangan in ebidensya. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. May masabat na marhay na bareta para sa mga motorista ngunya na semana. Piglalauman kayang magpautob nin rollback ang mga oil company sa saindang mga produktong petrolyo sa aga, Hunyo 11. Basado sa abiso kan mga oil company, pwedeng maghuros ang presyo kan kada litro nin diesel nin 1 peso and 20 centavos. Nasa 60 centavos per liter naman sa gasolina, as in 1 peso and 30 centavos per liter ang pwedeng ihuros sa kerosene. Basado sa projection kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, ang nasambitan ng paghiro sa presyo kan mga produktong petrolyo ang may koneksyon sa pagluya na kan demand, high interest rates, asin ang pagdagdag kan produksyon sa Estados Unidos. Naga City Councilor Vidal Castillo nagsumitir nin resolusyon sa sangguniang panlungsod na naghahagad sa Energy Regulatory Commission na madeterminaran na ang kantidad kan dapat na i-refund kan Kasureco 2 sa mga member consumer susug sa napagkauruyunan kan nakalihis na taon. Kung taano, aramunta sa live na pagtutok ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, April 17, 2023, kan ibaba kan Energy Regulatory Commission ang kasuguan sa Kasureco 2 na ibabaan sa indang power rate as in i-refund man itong subuot sobra sa singil sa kuryente puon pa May 2015. Alagad, Mayo subuot ninpig taong actual computation ng ERC para sa refund. Kaya sarong taon na ang nakakalihis, day pagiraray ini na i-implementar. A resolution requesting Chairperson Attorney Malalisa de Malanta of the Energy Regulatory Commission to send the management of Camarines Sur to Electric Cooperative a reply to the Electric Cooperative's query as to the amount of money that should be refunded to the members' consumer. Iyan ang pigsumiter na resolusyon ni Councilor Vidal Castillo sa sangguniang panlungsod kan Naga kan Hunyo 4, 2024. Napag-araman kaya kan opisyal na hasta sa ngunyan, day pa napupuunan ang refund na pigsugo kan ERC sa Kasureco 2 kan nakaaging taon pa. Mayo mo biduman. Ang sabi kay kang Kasureco 2, mayo paning order. Hinahapotin da kung pira ang garo itong iriripan, day pa na nagsisimbag. Yaw naman ang problema. Ang pinasang resolusyon ni Councilor Castillo na aprobahan naman kan konseho, pirmado na ni Naga City Mayor Nelson Legacion as nakatalaan na ipadara sa ERC para sa magkakanigong aksyon. Paliwanag man kan Kasureco 2, kan ibabaan ERC order kan April 17, 2023, tulos maninda ining inaksyonan, nababaan ang taripa sa kuryente na saro sa piga-agrangay kan mga konsumidor. Alagad may nagkapira sindang pigklaro. May tigpapa-refund sinda pero generation rate sinapasobra da. Kaya lang pag-abot po duman sa actual na computation, mahiyo man po kitang nare-receive. Kaya nga ni saro po yan sa mga clarification ta. Dugang panibukay, ang pigtutukoy sa ERC order, generation rate. Both sabihon, supig sisingil kan sa indang power supplier. Nagsisingil po kita kung pira po sinaipadara sa tuyang bill from power suppliers and automatic pong tigbabayad tayo sa inda. Kumpira lang po, iyo po yung sinapot ng pass-on charge. Kung gurano po si kantidad kang tigsingil sa tuya na taripa sa generation, iyo po si kukolektahon ta, ipapasa ta sa tuyang mga consumer. Bulan-bulan man subot sindang nagpapasa nin report kaini sa ERC for evaluation kung tama o salaan singil. Kaya mahihiling man ko ta tulos kan ahensya.
kung may problema sa saindang pagsingil. Sa ngunyan, Kate, naghahalat na sa naman ang Kasureco 2 kan kasimbagan kan Energy Regulatory Commission duman sa pigpasar na resolution kan sanggunyang panlungsod kan naga. Asin hali nga ni duman mabase man sinda kan sunod na magiging aksyon sa giya naman kan sa indang legal counsel. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Saro sa mga pigtutungkusan ngunyan sa nasyon, iyo ang pagmanehar kan mga naitatala na kaso nin rabies. Asin ang pagpapapusog kan information campaign dapit digdi. Asin saro sa mga pigtatawang doon iyo ang pagpapaintindi na kasing importante kan pagpatudok nin anti-rabies vaccine sa mga atama na hayop, ang pagpapatudok manin bakuna kan mga tao. Katakod kay yan, makakaulay ta live si Eva Marie Candelaria, ang head nurse sa Sarong Animal Bite Center digdi sa syudad ni Naga. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Eva. Maray na hapon, Miss Kate, and sa mga viewers. Yes, Ma'am Eva, kung ang mga ataman tapong hayop, pigbabakunahan Yes, ta, para makaiwas sa rabies, ang mga tao po ba o mismong pet owner dapat din magpabakuna kontra rabies? Yes po, importanteng kita mismo igwang sa diring anti-rabies vaccine, lalo pag kita nakagat or nakalmot ng ido, ikos, or kung ano man hayop na possible carrier kang virus na ini. Nasabi mo nga ni po na dapat magpabakuna pag nakalmot, asin nakagat. Ano po? Ano pa ba dapat ang mga dapat ang gibuhon kay ni Ma'am? Importante na pag kita nakagat or nakalmot, hugasan tatulos ning sabon tubig 10 to 15 minutes. Then lagan ta siya ning antiseptic, then magpa animal bite center kita para ma-assess kita kung anong kay puwantang bakuna laban sa rabies or tetanus. Data na din siya papadugoon, data na din siya kaaganing bawang or kung ano man na mga halaman na pigkakaag sa lugad. So, minsan kasi pa nag-aabot sa clinic, maabot sa mo, grabe na ang lugad. Kasi naluto na siya kung ano man mga kinaag pang mga halaman. Oo, linawon ta Ma'am ha, bawal po ang bawang. Ano po? Ma'am, gurano po kadelikado na makagat nin hayop na may rabies? Delikado ining maray kasi ang rabies mayo siyang bulong. Once na kita makagat kang rabid na hayop, and di kita magpatudok ng anti-rabies vaccine, pag yan nag-atake na sa to, mayo na yan ng bulong. Ma'am, ano pa po ang sa indong mga pagirumdum, lalong-lalo na po duman sa mga may atama na hayop? As in, ito pong may mga exposure sa suspected na rabid animals. Data po siya isa walang bahala. Maging alerto kita lalo kung may mga ataman kita and may mga aki kita sa harog. Tukduan tang sa tuya mga aki na kapag sinda nakagat or nakalmot, magsabi tulos sa tuya. Alright, Diyos mabalos po. And din syempre ang sa tuya mga alagang hayop. Apo, Ma'am. Igwa ka pa pong idadagdag, Ma'am? Pabakunahan ta din po ang sa tuya mga alagang hayop. Yan po. Taon-taon. Okay po. Thank you. Diyos mabalos po, Ma'am Eva Marie Candelaria. Sarong tricycle, ang aksidenteng nahulog sa Sarong Creek sa Barangay San Isidro Village, Virac, Catanduanes. Sigun sa Virac MDRRMO, paitaas ang tinampo sa lugar kaya day kay ni kinaya kan tricycle hasta sa nag-atras ini asin dagos na nahulog sa creek. Apwera sa driver, igwa pa ining lunad na sarong pasahero na maswerteng daing nagsapo nin malalang tama sa lawas. Nagpagirumduman ang MDRRMO sa mga motorista na maglikay sa pagmamaneho tanganing malikayan ang siring na mga aksidente.
dobling ingat kita. And then, hilingon na muna kung kakayanon pa kung halimbawa ikaw ni mga slope na patukad na din medyo talagang tukado na grabe na kargado ang sasakyan. Di na muna mag-itukad and magbaba na lang muna sa mga pasahero. 19 anyos na parasira sa Mobo Masbate na nahulog sa dagat, mantang lunad kan sa iyang Baroto Padagos na pigahanap. Mantang tulong parasira na enot ng nai-report na nawawara sa Catanduanes, nakabalik na sa indang pamilya. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagpapadagos pa ang pigigibong paghahanap kan mga otoridad sa lawas kan sarong 19 anyos na parasira sa banwaan kan Mobo Masbate, makalis ining mahulog sa kadagatang sakop kan lugar. Susog sa MDRRMO Mobo, nakamati subuot nin pagkaribong ang parasira hasta sa nahulog ini sa dagat mantang lunad kan Baroto. Search and retrieval na ang ginigibo kan mga otoridad, huli haros pirang aldaw na ining nawawara. So naki-coordinate naman po kami sa iba-ibang bayan. Kung sakali po, tsaka sa mga naglalaot na may report kagad sa amin kung may makita silang bangkay. Makalisan sa aldaw na paghahanap, nakabalik na nin buhay ang tulong parasira sa Catanduanes. Sigun sa mga parasira, marhay man ang panahon ka naglawod sinda sa kadagatan asin papuli na kutaan na sinda, alagad biglang nasabat ang makusog na duros rason para dainan ninda mahiling ang tamang direksyon. Sakto man na igwang nag-aging Baroto, kaya nakahagad sinda nin tabang, alagad sa parte na kansamar na muna sinda pinadagos. Kan marhay na ang panahon, saka na sinda nagbiyahe pabalik sa Catanduanes. Sa sa panahon, yung sa sobrang pag, hindi na namin makita yung bundok. Kaya doon kami nawala. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagpakol sa 271 kilos nin basura ang natipon sa pigkondusir na coastal cleanup drive sa Bagasbas Beach, Daet, Camarines Norte. Nasa 300 katao gikan sa manlain-lain na grupo asin ahensya kan gobyerno ang nakisumaro sa aktibidad. Ang nasambitan ng aktibidad, parte kan pakikisumaro kan grupo sa World Oceans Day kan Sabado. Sigun sa Bagasbas Beach Cleaners, apwera sa mga plastic waste, kadaklan sa indang natipon ang mga disposable paper cups. Nangapudan man ang grupo sa mga nagbibisita sa Bagasbas na maging disiplinado asin responsable sa pag-aapon kan sa indang mga basura. Sarong pawikan ang aksidenteng natrap sa sarong fish pen sa Barangay Biton, Magallanes, Sorsogon. Sigun sa Magallanes Municipal Agriculture Office, sarong ining green sea turtle na nasa 74 cm ang lapad, 83 cm ang laba, asin haros 70 kilos ang gabat. Ipig-turnover subot ini kan sarong parasira sa mga otoridad. Kan masyartong mabaskugman ang pawikan, tulos man ining pigbuhian sa Marine Protected Area kan Banwaan. Padagos man ang pangapudan kan mga otoridad sa publiko na tulos ipaabot sa inda en kasong makahiling nin mga pawikan o iba pang klase nin wildlife para sa maninigong disposisyon. Good news para sa mga kapuso nyato na naghahanap nin trabaho. Hulit ang GMA Network Incorporated naghahanap nin mga matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 32 na man iba-ibang bakanteng mga posisyon. Para sa mga interesado, ipasa sana po ang sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Donasyon na breath analyzers gikan sa LTO magiging dakulang tabang subuot sa operasyon kan kapulisan katakod kan anti-drunk and drug driving. Approval kan Central Office iyon na sanaman subuot ang halat kan LTO Bicol para digdi. Uyan report ni Jessica Calinog. Mantang nagahaloy, padakol ang mga lunadan na nagbabaybay kan mga tinampo sa inman na lugar. Kasabay nga ni kaiyan ang wala tuuman ng mga aksidente.
Ang mga imbuelto, minsan nakainom. Kaya Naga City Police Office, hurot na maidagdag sa one-time big-time operations ang implementasyon kan anti-drunk and drug driving law. Alagad kaipuhan digdi ang breath analyzers na matabang sa pagdeterminar kung ang motorista nasa impluwensya nin arak o pigpapangalad na droga. Bagay na pigtatrabaho naman daakan LTO Bicol. So wino-workout nila na idodonate na. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi na siya pahiram kung gulpisin lang itatao, so much the better para itautan na talaga sa mga police station natin. Ipa-issue na every time they conduct patrolling, di ba? Mga campaign against Republic Act 4136, yung mga inspection sa mga buses, mga van and everything. So, pwede na. Sigun sa LTO Bicol, dahil paninda masyerto kung pirang pidaso kan breath analyzer ang itataos sa NCPO. Nagahalat na sa naman ang opisina nin approval hali sa saindang central office para sa transfer of accountability. Para sa tricycle driver na si Eric, importanteng masara nin marhay ang mga motorista, mapapribado man o pampubliko ang pigmamaneho. Pasahero na nakainom ang driver, kaya dapat lang talaga na magkaigwang aga to na check para secure man ang kadakol baga nangyayaring aksidente ngunyan. Kabali sa pagiging responsable kan sarong motorista, ang pagsyertong nasa tamang kondisyon siya antes na magbiyahe, ta nakasalalay digdi ang pagiging salbado, magin kan mga nakakasabay niya sa tinampo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, lauman tapo ang mapanganuro na kalangitan asin warak-warak na thunderstorms sa pirang parte kan Luzon huli sa nagdadanay na southwest monsoon o duros habagat. Sigun sa pag-asa, madaranin mapanganuro na panahon sa Palawan asin thunderstorms sa sulnupang parte kan Luzon ang duros habagat. May nanotaran man na cloud cluster o kumpul nin panganuron gikan sa easterlies. Yan man ang piglalaomang madara nin mapanganuron na kalangitan sa parte kan Visayas asin Mindanao. Sa datos kan Metro Weather, laoman ang maluya hasta makukusog na pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. Pinag-iingat po ang gabo sa huma nin baha o landslide. Posible man ang warak-warak na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol sa iba pang parte kan nasyon. Mga kapuso, ngunyan pa sana looking forward na ba kamo sa mga pwedeng gibuhon sa mga masunod na aldaw? Nakaredy na ba ang sa indong mga plano para sa long weekend? Apera kaya sa weekend sa Hunyo 15 asin 16, basado sa Presidential Proclamation 579, konsideradong regular holiday sa Lunes, Hunyo 17, tanganing taon-dalan ang pag-obserbar kan Idil Adha kan mga tugang nyatong Muslim. Alagad extended pa ang holiday sa syudad ni Naga. Sa aldaw nin Martes kaya, Hunyo 18, pigdeklarar man ini como special non-working holiday sa syudad huli sa selebrasyon kan Naga City Charter Day, kung sain kadakol na mga nakalinyadang aktibidad ang nakatalaang gibuhon. Haros urual daw, igwanin na re-recover na loose firearms ang Police Regional Office 5. Sa Naga City, kadaklanan na irirehistro ang surrendered firearms. Sigun sa opisina, aram naman kan mga gun owner and lay. Kung pigsusuratan ang mga ini na dapat nang isurrender for safekeeping ang sa indang badil, minasunod man. Kaya bihira na subuot ang nadadakop huli sa illegal possession kay ini. Kung makumpleto na ang mga rekisito o nakarenew na kan sa indang lisensya, pigbabalik man subuot ini sa mga may sadiri. Walong oras na brownout ang maeksperiensya sa pirang lugar sa Naga City sa aga Hunyo 11. Mapun ininin alas 9 nin aga asin madurar hasta alas 5 nin hapon. Kabale sa mga lugar na pwedeng maapektaran ang pirang lugar sa Feeder 12, 13, 18 asin 56. Sigun sa Kasureco 2, nakatalaan kayang gibuhon sa aga ang pagpatindog nin poste sa may Concepcion Pequeña, transfer of load asin iba pa. Pigsyarto man kan kooperatiba na tulos ibabalik ang supply kan kuryente oras na matapos na ang sa indang patrabaho.
Nagbugtak nin anom na units kan artificial reefs an BFAR Bicol asin LGU Virac sa kadagatang sakop kan Sitio Mamangal, Balite, Virac, Catanduanes. Piglatag ini sa 44 o 44 feet asin nararom asin 160 meters na baybayon. Ang nasambitan ng mga artificial reefs ang maserbiso buot na fish sanctuaries asin breeding grounds kan mga sira. Sa paagi ka nasambitan ng mga unit naglalaom ang BFAR na mas magiging magayon ang corals asin mas madakol ang mga sira sa nasambitan ng lugar. Bangkarera asin laro ng lahi tampok sa selebrasyon kan 74th Foundation Anniversary kan Banwaanin Bagamanok, Catanduanes. Ang maugmang selebrasyon sa Banwaan aramunta sa istorya ni Don Jimenez. Napanonin kaugmahan ang selebrasyon kan 74th Foundation Anniversary asin Town Fiesta kan Banwaanin Bagamanok, Catanduanes. Enot digdi, daipig atrasan kan mga residente ang patiribayan sa pagbunot, pagkudkod, asin pagpiga ninyog. Naisipan pa namin siyang gawing contest para po ma-experience din ng ibang mga or makita ng ibang mga tao na may meron pa pong gumagawa ng manual na pagkudkod at saka puga po. Apara ka ini nagkaigwaman ng bangkarera sa kadagatang sakop kan Banwaan, kung saan nagpahiling mandigdi ng tibay ang mga parasira. Ang ganitong mga palaro, pasalamat din kami dahil may mga ganitong palaro, siyempre yung pa-premyo nga makakatulong din sa amin. O beheto ka nasambitan ng mga kawat na maipahiling bako sa naan tibay kan mga tao, alagad pati naan sa indang hanap buhay asin mga produkto. Ang pagsisira asin pagkopra kaya ang pangyenot na kabuhayan sa Banwaan. Alagad sa likod kan simpleng pamumuhay kan mga tao, asin mayaman na rekursos naturales, yaon man ang istorya kan Banwaan na hasa sa ngunyan orgulyo subuot kan mga residente. Bagamanok ang tawag daming bayan kasi yung in between ng dalawang island na yan, sa gitna nga yung may lumipad daw dyan na napakalaking ibon na hindi nila ma-identify kung ibon o manok. Sabi ng matatanda, Bagamanok. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.